Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa loob man po kayo ng Pilipinas o nasa labas ng bansa, anumang oras po sa inyo dyan ngayon. Umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. So, nung nakaraang araw, yung mga hosts ng SMNI, sila Eric Celis at Lorraine Badoy, sinight in contempt. Kaya ngayon nakakulong sa kamera. Ngayon naman, ang pinag-uusapan na, hindi na sila Eric Celes at Lorraine Badoy, yung mismong SMNI na. Ngayon, SMNI na ang nakasalang. Ang pinag-uusapan na, didisiplinahin ba ang SMNI dahil sa mga violations nito sa terms ng franchise? Okay, so ganito mga kabunyog, dito kasi sa atin, nakalagay yan sa Constitution, sa atin ang mga franchise ng mga broadcast networks, kahit istasyon ng radyo, istasyon ng TV, kailangan nila, para maka-operate, kailangan nilang may prangkisa. Kailangan nilang may prangkisa, franchise. At ang binigyan ng kapangyarihan na mag-issue ng prangkisa ay ang Kongreso. Kaya ang tawag po dyan, legislative franchise. Kasi ang nag-i-issue ng prangkisa ay ang lehislatura. Mga kabunyog? Dahil ang lehislatura ang nag-i-issue ng prangkesa, sila rin ang may kapangyarihang magdisiplina. Halimbawa, isususpende ang franchise holder o kaya i-revoke ang prangkisa. Kongreso rin po ang may kapangyarihan yan. Kongreso. Sa ngayon, may resolution sa Kamara ang nag-sponsor yung yung abogada na party list, si Attorney Migs Nograles. Okay din. Nakita natin, okay din yung mga yung performance ni Congresswoman Migs Nograles Alam nyo yun, si Migs Nograles, Davao City yun Medyo matino ngayon ang kinatawan ng galing Davao sa party list, si Migs Nograles. Siya ang nag-sponsor ng resolution sa House Committee on Legislative Franchises. At inisa-isa niya, ano yung mga lumalabas na mga violations ng SMNI. May mga sinasite doon na mga sections ng franchise ng SMNI, sections 4, 10, 11 yata yun Sections 4, 10, 11 ang mga na-violate na sections ng franchise ng SMNI. Ano ba ang mga specific na violations? Unang-una, nakalagay kasi sa franchise, yung terms, yung condition para patuloy mong ma-enjoy ang franchise mo. Una, ang network mo, TV ka man o radyo, hindi ka dapat hindi mo dapat hinahayaan na magamit ang franchise mo ng iyong network para magpalaganap ng mga fake news, disinformation, mga hate speech, mga pang-i-incite ng violence. Kumbaga, yung mga bagay na yan, nakalagay yan doon sa terms, sa conditions ng prangkesa ng SMNI. Doon sa prangkesa na binigay sa Suarasog. Kasi yung corporation ay Suarasog. Ngayon, yung prangkesa na yon sa Suarasog, nakalagay yan doon. Hindi dapat hayaan na magamit ang network ng radyo man yan o ng TV para sa pagpapalaganap ng mga kasinungalingan, mga fake news, disinformation, o kaya magamit ang network para sa paghahasik ng galit, paghahasik ng karahasan. Ngayon, maraming mga instances na kinonfronta ang SMNI doon sa pagdinig ng Kamara. Halimbawa, yung pag-akusa kay Leni Robredo nung panahon ng eleksyon ng 2022 na ito raw ay miyembro at supporter at kasabwat ng mga CPP-NPA, yun, kinonfronta nun sila Badoy. Ang sabi ni Badoy,
hindi naman daw nila opinion yon na si Leni Robredo ay supporter at kasabwat ng mga komunista ng CPP-NPA. Yan daw ay galing mismo sa NTF-ELCAC. Talagang matindi tong mga matindi tong mga SMNI na to. Talagang pinapanindigan nila na si Leni Robredo daw ay komunista. Kaya buti na lang lumindol eh. Hindi nagpatuloy yung pag-grill kay Badoy doon. Pero yun ang isa. Yun ang isa sa mga sinight na bagay kung saan ginagamit ang SMNI sa mga pag-aakusa sa mga tao nang wala namang ebidensya o proof. Kaya at hindi naman ito idininay nila Badoy. Ang sabi nila, mayroon daw silang proof ng kanilang mga sinasabi. Talagang nagagalit na yung mga kongresista kasi parang walang pagsisisi sila Badoy at sila Celes. Pinapanindigan nila totoo daw yung kanilang sinasabi. Kaya kinonfronta nga yung tungkol sa pag-red tag kay Leni Robredo na komunista daw ito at kasabwat ng CPP-NPA, talagang pinanindigan nila Badoy, oo daw. Mayroon daw silang reliable source na kasabwat nga ng NPA si Leni Robredo. Ang isa pa, ito ngang huli na sinabi din nila na si Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara, ay gumastos ng 1.8 billion sa kanyang mga biyahe. Kaya ang nangyari ngayon, napapatunayan na talaga na nagkakalat ng mga fake news at kasinungalingan ang mga hosts, broadcasters ng SMNI. So, ito yung unang na-violate na provision. Yung paggamit o hinahayaan ng Suarasog at yung SMNI na gamitin ang network para sa pagkakalat ng mga fake news, disinformation at hate speech. Kaya yun po ang nangyari, yun ang unang violation. Ang isa pang violation na sinabi ng Kamara, yung palang nag-transfer pala ng controlling interest kasi pinalabas na hindi na si Kibuloy ang may-ari ng SMNI. Kaya noong 2022, parang may pumasok na investor, yung Phoebus Corporation. Ngayon, nakalagay pala dyan sa kondisyon ng franchise ng SMNI na anumang transfer ng pag-aari o kaya transfer ng controlling interest, yung sino yung may malaking interest o shares sa SMNI, kailangan pala yan ng approval ng Kongreso. Yan. Ngayon, tinanong yung abogado, si Attorney Mark Tolentino, ang nagtanong sa kanya si Attorney Migs Nograles, yung congresswoman na nag-sponsor ng resolusyon para isuspend ang SMNI. Tinanong siya, yes or no? Tinatanggap mo ba na do you admit na noong 2022 ay nag-transfer ng controlling interest ang Phoebus mula kay Pastor Kibuloy papunta sa Phoebus, yung isang investor? Sabi ni Mark Tolentino, yung abogado ng SMNI, yes. Ngayon, sinight ngayon ni Attorney Migs Nograles. Are you aware na dito sa franchise ng Suarasog nakalagay dito na kinakailangan kapag nag-transfer o sale, binenta o kaya nagkaroon ng change sa controlling interest o pagbabago sa may controlling interest sa SMNI o sa Suarasog, kinakailangang magpaalam sa Kongreso. At hindi nagpaalam sa Kongreso. So, na-violate ang nasabing term. Ang isa pang sinasabing na-violate na term ng kondisyon ng SMNI ay yung hindi pag-reserve ng 30%, at least 30% para sa Filipinos. Kaya maraming nababanggit na mga violations ng SMNI sa sa franchise nito. Kaya nirecommend ngayon ng House Committee on Legislative Franchises na isuspend ang SMNI. Ang ino-orderan ng Kamara na magsagawa ng kaukulang proseso para sa
ang suspend ng franchise ng SMNI ay ang National Telecommunications Commission. So, actually, ang resolution of the House of Representatives urging the National Telecommunications, ito yung resolution. House panel adopts resolution urging NTC to suspend SMNI. So, ang magsususpend sa SMNI ay ang NTC. Pero, mayroon ngayong resolution sa Kamara na sinasabihan ng NTC na isagawa ang proseso sa pag-suspend sa SMNI. Ngayon, nasa committee level pa lang po ito. Lusot na sa committee level. Tatalakayin pa ito sa plenary. Ngayon, pagdating sa plenary, pwedeng maaprubahan yung resolution na yan, pwedeng hindi. At pwede ring mabago yan. Kung pagkakaisahan ng mga miyembro, kasi plenary na yung magdi-discuss niyan eh. Yan kasing na ilusot na resolution, sa committee level pa lang yan. House Committee on Legislative Franchises. Pero pag tinalakay na yan sa plenary, baka magkaisa ang mga kongresista na hindi lang suspension, revocation. Kaya palakasin pa natin ang boses ng mamamayan, mga kabunyog. Para yung mga kongresista, hindi lang SMNI suspension ang i-recommend. Kasi magdidiscuss sa plenary niyan eh. Yang kasing na-aprobahan na yan, committee level pa lang yan. Pwede pa yung mabago pagdating sa plenary. Pwedeng ang pagkaisahan sa plenary ay revocation. Maganda talaga revocation eh. Ito yung pag-revoke ng franchise na tama at dapat. Yung kasing panahon ni Duterte, yung pag-revoke ng franchise, ay hindi. Yung hindi pag-renew ng franchise ng ABS-CBN, malinaw yon. Politically motivated yon. Politically motivated. At saka si Duterte talaga ang nag-order nun. Ito, hindi naman si Marcos Jr. ang nag-order nito. Walang papel dito ang presidente ng Pilipinas. Aksyon lang talaga ito ng Kamara. Kasi napiko na rin ang Kamara kahit silang pinipake news na at dinidisinformation. Kaya mga kabunyog, yung hindi pag-renew ng franchise ng ABS-CBN noon, yun talaga mali yun. Pero ito ngayon, itong sinusulong sa Kamara, suspension, yung recommendation ng komite. Pero pagdating sa plenary, pwede pa yan maging revocation. Kaya dapat pag-revoke ng franchise ang itulak natin, mga kabunyog. Tahimik si Kibuloy, Tahimik si Kibuloy. Yung mga mayayabang nila dyan, yung mga yabang nila sa SMNI, wala eh. Yung kanilang abogadong umattend doon sa hearing, si Rulik Suplico at saka si Mark Tolentino, nangangamuti. Ang tagal kasi nila talaga na akala nila ang kanilang impluensya ay napakalakas na wala nang katapusan. Mayabang kasi sila Kibuloy kasi nagagamit nila yung SMNI para sa kanilang political influence. Kasi, siyempre, malaking network na rin ang SMNI. Nagpapalawak si Kibuloy ng SMNI, nagpapalawak din ng DZAR. Ngayon, anong nangyari? Walang nagawa si Kibuloy dito. Sino naman ang malalapitan ni Kibuloy para hindi matuloy ang suspension ng SMNI? O kaya mas malala, baka i-revoke pa nga eh. Sinong malalapitan niya? Si Duterte. Ay wala nga si Duterte. Wala si Duterte kasi kalaban si Duterte ng Congress ngayon, ng House. Kalaban sila Duterte ng House. Kaya hindi nila ma-impluensyahan ngayon ang Kamara eh. Yan ang problema nila. Yan ang problema nila ngayon. Kaya mga kabunyog, ang pinalalabas na naman nilang narrative, ito daw nangyayaring ito, kagagawan daw ito ng mga komunista. Kasi daw yung CPP and PNDF napasok na ang Kongreso at nagsasabwatan daw ang mga kongresista, lalo na si Martin Romualdez at saka mga komunista. Imagine niyo yan mga kabunyog. Panibago na naman nilang akusasyon yan. Paano na naman nila papatunayan yan? Diyan sila lalong madidiin eh. Diyan sila lalong nasisira. Sa halip na tanggapin nila na mali ang kanilang mga pinagsasabi, ay ngayon, ang sinasabi nila Badoy at saka Celes, nangyayari daw ang lahat ng ito dahil malakas na raw ang presensya ng mga komunista sa Kamara at nakipagsabwatan kay Romualdez. Kaya ito daw nangyayaring ito
sabwatan ng mga komunista at ni Speaker Martin Romualdez. O, imagine niyo yan. Kumakaharap na nga sila ng mga pang-fake ng reklamo ng mga fake news at disinformation, ganyan pang kinakalat nila, ay lalo talagang hindi sila papalampasin ng kamera nito. Malamang maribook pa ang lisensya ang prangkisa nito. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Basta't sa ikabubuti ng bayan. Sa totoo lang, tama naman din na power play ito. Tama yon. Bahagi ito ng power play. Labanan ito sa puder sa politika. Matindi kasi ang away ng Romualdez at Duterte. Kaya ngayon, umaabot na sa ganito. Tinatamaan na ang SMNI. Pero, kung maayos ang pagsasama ng Romualdez, Marcos at saka Duterte, hindi mangyayari to. Hindi mangyayari yan. Sa susunod na linggo, pag-uusapan naman yung House Resolution para mag-cooperate na ang gobyerno sa ICC. Yun, magandang resolution din yun. Mukhang magaganda ang mga resolutions ngayon sa Kamara. Mukhang maganda ang mga resolution sa Kamara ngayon. Suportahan natin, mga kabunyog. Suportahan natin hindi dahil makarumualdez tayo, kundi sinusuportahan natin dahil tama ito. Kasi ang Kongreso naman, mga kongresista, at itong sila Martin Romualdez, kahit alam naman nating mga korap yan, pero kapag may ganito naman na okay naman yung stand nila, suportahan din natin. Si Marcos Jr., dahil nga weak leader, hindi nakikialam. Di okay lang. Hindi siya makialam, di okay lang. Nakakabwelo sila Martin Romualdez. Kasi kung si Marcos Jr. ay strong leader, papakialaman niya yan, papatigilin niya yan. Okay? Good morning. Good morning kay Aileen Buat de la Cruz sa Rojas City, Capiz. Kay Manolito Dabal Santos, kay Bung Lubaton, kay Renato Reyes Ginanda. Nakikiusap nga pala ako sa mga viewers natin, lalo sa Facebook. Pakishare nito sa inyong mga kamag-anak at saka mga kakilala. Kasi dapat updated ang ating mga kababayan sa mga nangyayari sa bansa natin. At ako naman, ang ginagawa ko, wala tayong pinapalampas. Si Nograles. Si Migs Nograles. Hello po sa inyo, mga kabunyog. Ito bang nagigreet sa atin na Migs Nograles dito? Migs Nograles. Si Congresswoman Migs Nograles ang nag-sponsor ng ng resolution para masuspend ang SMNI. Sa totoo lang, suportahan natin ito, mga kabunyog. Mag-ingay tayo sa social media. Ipakita natin na saludo tayo sa ginagawang ito ng Kongreso. Hindi naman tayo unreasonable na oposisyon na kapag maganda naman ang ginagawa, ay hindi man lang natin saluduhan at purihin. Di ba? Kaya mga kabunyog, may dito, Migs Nograles, si Lady in Red. Ewan ko kung si Migs Nograles talaga yan. Nanonood sa atin sa YouTube natin. Anyway, mga kabunyog, mga kabunyog, patuloy nating suportahan ito. Ano po ito? Maganda po itong development na ito. At least, step na ito para ang SMNI ay madisiplina. Kasi matagal talaga yan. Walang yan. Kaya namamayagpag yung mga yan, di ba? Lalo na yan sila Eric Celes at Lorraine Badoy. Namamayagpag yan. Tama si Kiko Man. May hunger strike pa daw yung dalawa. Tapos ini-invoke nila, si Roque ini-invoke pa, sabi ni Roque sa kanila panelo. Suportahan dapat ito ng mainstream media. Dapat ang media suportahan ito kasi this is an attack on press freedom. Wow. May nakikita ba kayong nagsusuporta ng mga nasa media? Wala, di ba? Kasi yung mga nasa media, sukang-suka sila dyan sa SMNI na yan. Sukang-suka sila dyan. Ang SMNI nag-aasta na parang legitimate na media sila. Pero ang totoo, kapag yung mga nasa mainstream media, nasusuka sila dyan kasi, nag-aastang mainstream media ang SMNI kahit sa totoo, mga fake news ang pinapalaganap at disinformation sa mga red taggers. Kaya okay na rin to. At least mayroon nang nangyayaring ganito. Suportahan natin.
Okay mga kabunyog, mga kababayan, basta po tayo, lagi po nating tinataguyod ang katotohanan, patuloy po nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.